Nagana ba? Ay, nako na. Hello mga ka-adventure. I-review ko lang din tong aking monoshock pinakabit ng nakaraang linggo. RCB E2 line. Yan, nagpalit na kasi ako ng shock. Sige, pupunta tayo 13 muna para makuha ko yung kunin ko kasi speaker ko. Inirem ng tropa. Tara. Lahat. 13. So yun, nagpalit kasi ako ng shock yung nakaraan, gawa ng yung shock ko na nakakabit dyan na RCB din, yung M2 line. Nabasag naman ang bushing, taas baba. Kaya pala sumasakit yung puwet ko nung sa tuwing nagmamotor kami. Kahit malapit lang ipupunta, napakasakit sa puwet. Yung pala'y basag na ang bushing. Pero wala pa namang leak yung shock ko na yun. Wala pa tagos ang langis na. So itong bago nakakabit na RCB E2 line, may maganda naman ang performance siya. Pangalawang palit ko na ng shock to, mono shock sa sniper. Yun, napakaganda ba na performance nito kahit lalo na kapag may angkas. Kaya nga pala napili kong shock, mono shock ay mga RCB kasi medyo matitigas ang shock mo ngayon. Medyo mabigat tayo eh. Tapos may angkas pa, lalo na pagdating sa cornering yan. Maganda rin yan kasi hindi naglalaro, hindi patalbog-talbog ang gulong mo sa likod. Napakaganda yung cornering ng medyo matitigas na shock. Yung pinaka-stock nga pala yung shock kasi nito, siguro mga dalawang taon pa lang o wala pang 2 taon yung motor ko. Tumaagas na yung langis. Siguro gawa na rin nung masyado tayong mabigat eh. Kilo ko pala ay 95 kilos. Tapos may angkas pa. Stock shock kasi ng sniper ay medyo malambot. Maganda din naman yung mga ganun. Kaso nga lang pag kunwari mabigat ka, laro ang shock mo sa likod. Laro ang gulong. Kaya pagdating sa cornering ayun, hindi siya maganda pang cornering. Mga malambot ang shock kasi lumalaro ang likod. Siguro yung mga isang linggo may gito na rin gamit tong RCB E2 line. Nagustuhan ko talaga yung performance siya. Medyo malambot-lambot siya ng konti kaysa doon sa M2 line. M2 line medyo matigas eh. Kasi nung gamit ko nung bagong kabit yung M2 line, parang matagtag ang likod. Wala na masyadong medyo matigas. Ito nung bagong kabit to, hindi naman ganun eh. Pero hindi siya masyadong malambot.
Medyo matigas nga. Masusubo ko lalo to dahil Sabado ay magra-rides kami. Punta kami ng Kamay Nesos sa Lakban. Tayo dadaan sa may Aguado. Nilabas sa Lapidario na. Ngayon lang ako nakapag-start mag-vlog kasi ngayon lang dumating yung in-order kong combo cable para dito sa ating SJ Cam. Gamit ko kasi camera is SJ6 Pro. Siguro yung nakadalawang bili ako ng adapter ng Type-C papunta sa para makasalpa ka ng mic. Mga hindi naman compatible. Kaya ito, umorder ako ng combo cable. Di gumana ang mic. Gumana rin sa wakas. Hindi ko yata nadala ang cellphone ko. Wala yun. Naiwan ko pa ang cellphone. Wala nga pala tayo pasok ngayon kasi holiday. Kaso pasok ko naman bukas, Bernes, ipit ang araw. Kaya di bala kami makapag-ride sa Sabado, gawa ng long weekend, walang pasok na Lunes. So mababa ang pahinga. Sana maabutan ko si Paring Bullet. Pupunta daw sila Naik eh. Mayroon kasi speaker ko mga nakaraang linggo. Ano pa akong may ginanap yata na meeting doon sa may Tansa. Pasensya na nga pala kung medyo matagtag ang video natin kapag nagmamoto. Gawa ng hindi kasi ganun kaganda stabilization nitong SJ6 Pro. Ang ginagamit ko is 2K resolution tapos 60 fps. Pero ang pinakamataas na resolution nito is 4K 4K resolution, tapos meron naman siyang 60 fps. Pero mas gusto ko lang yung 2K resolution para hindi ganun kabigat ang memory niya. Dito rin, ito na pala yung provincial jail eh. Dire-diretso lang pala yung daan na yun. Kaliwa tayo. Dito na tayo. Si Bullet. Natawag ako eh. Hindi mo pasok ko. Hindi ko dala. Sinong may sumagot? Oo. Umikot ako sa may Aguado. Umikot ako sa Aguado. May LTO doon sa ano, sa may Sampaguita. Oo. Kita ko kan, may buti nakailaw yung sasakyan nila. Kung hindi, dire-diretso na. Dito na ako. Naka-vlog yan, boy. Naka-vlog. May mic na eh. Oo. Nakakonect sila. Mamaya, naka-upload na agad to, mamaya. Naka-play yan. Oo. Dito na ako. Thank you. Okay. Oo, para sigurado. Layo na ikutan pag dito pa dumasaan eh. Ayan, nakuha natin ang speaker natin. Mula sound trip sa bahay.
Tara ko! May tumatay sa bayan. Kataw nga ako ng kain eh. Kasi hindi ko sila maabutan at papunta daw sila naik. Dito na ulit tayo dumaan sa Guado. Baka kasi nandun pa LTO. Naka-short tsaka naka-chinelas na tayo eh. Malapit lang naman kasing puntahan ko. Yun din ako nagpantalon. Disadvantage nga pala nitong mga medyo matitigas yung shock. Pag dumaan sa ganyan mga sementado, yung hindi espalto medyo matagtag. Lalo kung walang angkas, tagtag nga lang. Ngayon kung magaan-gaan ka, sige gamit ka nito, ewan ko lang kung magiging komportable ka sa pagdadrive. Siyempre magaan yung sakay, tapos matigas pa yung shock, itimis lalo matagtag. Kaya ako isanay naman sa ganito. Ako sanay din kasi lagi may angkas, kaya kailangan ko ng mga medyo matigas na shock. Pinag-iipunan nga pala akong isang action cam, yung magandang kuha, kaganda na stabilization niya, tsaka malaking lawak ng field of view. Yun na yung DJI Osmo Action 4. Inabangan ko lang ulit yung mag promo. Okay, bibilin ko na. Medyo mahal pa siya ngayon eh. Nasa 20 plus yung adventure combo. Hintay ko rin siya bumaba kahit mga below 14 gano'n. Below 14k. Nung nakaraan kasi yung standard combo niya bumaba ng naging presyo niya is nag 10k kanin nung nakaraan. Buwan na nag-promo. Ngayon bumalik na ulit yung sa tunay na presyo niya na nasa 15k. Standard combo ng Action 4. Ano yan? Ay, yung building yan. Yung ko lang nakita yan. Ang likot na ito speaker. Umuusos pa kaliwa. Medyo mabigat kasi ito speaker ng tayo. Tayo galing. Ano dito tayo? Inocensyo. Saan ba labas? Parang doon yata sa may cemetery yun eh. Yung kalsada na yan. Sa may kaliwa. Pambigyan ako ng speaker to. Mga gantong klaseng kalsada, yan mga sementado. Medyo matagtag siya dyan. Lalo na siguro pag magaan. Ako, napakatagtag siguro pag magaan. Tigas ang shock eh. Tsaka nga pala kaya ito yung pinalit ko. Gawa nang yun sa bushing nito. Meron parang cover na, alam ko kung aluminum yun o bakal. May cover siya eh. Kaya mukhang hindi basta-basta mababasag yung bushing. Hindi tulad doon sa E2 line na in-order ko nung una. Nabasag siguro mabot mga isang taon may git lang. Tagal-tagal ko din tiniis yun. Akala ko nung una gawa ng upuan. Kaya masakit sa puwet. Bago siguro nung habang naglilinis yata ako ng motor, bigla kong parang naibuhat yung likod ng motor sa may bandang gulong. Nagtaka ko ba't nagalaw taas baba. Yung pala yung bushing basag na. Wasak na yung goma. Hindi ko lang alam kung naayos pa yung gano'n, kung napapalitan ng bushing yun. Kasi yung ginawa ko yung stock ko na shock, pinarepack ko na lang. Doon ko pa pinarepack sa may antipolo para magamit ko lang yung magamit ko na maayos yung motor. Kasi yung stock ko ng motor na shock na yun, tumagas kasi langis nun.
Tika na yung aso na yun ah. Grabe yung mga dam dito. Hindi ko alam kung saan dito yung nawasak na tulay, yung nalaglag na, hindi ko alam kung dump truck kaya nalaglag. Nitong nakaraan lang yun eh, ngayong buwan lang yun nangyari. Siguro, hindi kinaya siguro ng tulay eh, may kargado yata yung dump truck, nawasak yung tulay. Hindi ko alam kung saan banda dito yun eh, kasi hindi ko naman nadaan eh. Boy, rough road. Dahil pala tracking dito. Warehouse siguro dyan. Mamaya pala maglilinis ako ng motor para naman sa ride sa Sabado eh. Maganda-ganda ang aking motor. Ay naku, nakalabas din. Pagdating sa mga kalsadang espalto, mas maganda siya gamitin. Wala nang di matagtag. Lalo na pagdating sa cornering tapos espalto pa yung kalsada. Ako, yung mga kantong cornering tapos espaltong dano. Sarap gamitin. Hindi matagtag ang likod. Bah, binubong ko lang naman sila. May barado. Nga pala, kung meron kayong mga gustong pag-usapan sa susunod na vlog, kung may mga katanungan kayo, comment nyo lang. Dati pag-uusapan sa susunod na vlog. Uy, malapit naman na. Tirahin na tayo. Bakit nakasara? So yun, lalagay ko na lang sa description yung pinagbilang ko nitong RCB Ito line para sa mga gustong bumili. Legit shop naman yung pinagbilang ko sa Bulacan. Order ko sa Shopee. Hanggang dito na lang guys. Mag-iingat kayo palagi mga ka-adventure. Hanggang sa susunod na vlog na ulit. Ride safe always mga ka-adventure.